Okay, unang-una po kapag bogus, hindi talaga SEC-reg na OLA yung nautangan natin, hindi talaga makakaapekto yan sa ating credit score. Kasi hindi naman yan sila nagta-transmit ng credit data sa Credit Information Corporation, no? So, hindi yan makakaapekto sa ating credit history. Pero ang pinaka-problema natin dyan is yung harassment, pananakot, kahit papano matatakot ka rin talaga. Lalo na kapag baguhan kayo sa mga loan apps. At yung gagawin nilang pamamahiya, yung text blasting sa mga contacts ninyo na maaabala rin, no, yung tawag at text nila kahit hindi sa reference number ninyo. At yun nga, yung ipopost ka sa SOCMED or magko-comment sila sa SOCMED sa mga kakilala or kaapelido ninyo, malaking kahihiyan po yon. Lalo na kapag first time mo. So, ang pinakamagandang gawin, unang-una, screenshots all the harassment. And yes, mag-report po kayo sa SEC, no? Sa Securities and Exchange Commission through imessage.sec.gov.ph. Yun yung reporting portal or doon kayo gagawa ng ticket, no? Para mag-report ng harassment. And then if meron na talagang pamamahiya sa SOCMED, report na rin kayo sa CICC. So, meron yan silang FB page, meron din silang website, no? Doon kayo mag-report, cicc.gov.ph. And kapag sobrang abala na kayo dahil sa panay tawag at text nila, pwede nyo namang i-block yung unknown callers muna para kahit paano makakonsentrate kayo sa gawain, no, sa trabaho. Black unknown callers, meron yan. Search na lang sa YouTube kung hindi nyo alam, no? Kasi pa iba-iba tayo ng phone, iba-iba yung settings natin. And meron ding app ngayon na sinasabi yung Truecaller. So, effective din yan kapag yung gamit nila na numbers is na-report na ng ibang tao, no, as spam. So, Truecaller, free lang yan. Nasa parehong Android at saka iOS. So, yun lang. And then, huwag nang basahin. Basta mag-report kayo, gather all the evidences, huwag na kayo magpa-apekto. At yung sa mga nabalan yung contacts, i-explain niyo na hindi nyo sinasadya. At try to explain talaga, clarify na hindi nyo sila ginawang contact reference. Kasi doon ang iba nagagalit nagagalit ang iba na ma-misinterpret nila na ginawa akong contact reference nito or co-maker na hindi nagpapaalam sa akin. So, yun yung mga issue, di ba? So, try to explain talaga. And if meron ng mga post sa SOCMED, I think mas maganda na rin mag-post na rin kayo sa FB. Paalala sa mga friends niyo na kayo ay naluko lang ng isang bogus na loan applications para magsilbi na ring awareness sa kanila. So, gawin mo ng opportunity to remind others. If instead na mahiya ka na mag-post, try to use that as an opportunity to remind others, no, na mag-ingat din. So, yun lang ang pwede kong maibahagi dito, advice based din sa experiences ko.